Doon kayo sa Sunday school. Good morning. Sino na yung nakakaisip na ng Pasko? Oh, at least may kasama ako, di ba? So, isa sa mga iniwan sa atin ng Diyos na maalala natin at least parati yung panahon ng Pasko. Kasi panahon ng Pasko, kahit ano pa sitwasyon mo, meron kang nararamdaman na maganda, di ba, sa puso natin. So ito yung biyaya ng Diyos sa atin. So salamat sa Diyos, nasa malapit na tayong matapos sa Gospel ng Luke. At ito nga, nasa series pa rin tayo ng With God, magtatagumpay tayo. Maraming problema, hindi mawawala yan, pero sa biyaya ng Diyos, meron talagang tagumpay. So nakita natin na kahit kay Jesus mismo, may mga sagabal, di ba? Nakita natin si Judas, yung mga alagad niya. Kala mo, mga apostol niya yun, pero nagiging sagabal din sila in a sense, si Satanas. And then last time si Peter, di ba? Si Peter, nakala mo, mayabang siya. Nasabi niya, nangangako siya kay God na walang iwanan over my dead body. Parang ganun ang gusto niya sabihin. Pero hinambol siya ng Panginoon. Sabi niya, bago tumilawak ang manok mamaya nga, sabi niya, 3 beses mo akong ikakaila. Pero again, parang tayo, kay Peter, may pagka-Peter tayo kuminsan, pero hindi natatapos doon. Ang Panginoon, dinidisiplina for the purpose of restoration. So, ganun din, relationship nasisira, pero biyaya ng Diyos, nire-restore yan. Relationship na mag-asawa, ng magnanay, magtatay, magkapatid. Marami yan nangyayari. Kaya dito natin makita, kailangan natin ang Panginoong Yesus. At siyempre, yung mga hindi naniniwala, sinabi na ni Jesus, yung mga hindi naniniwala kay Jesus, magiging kalaban natin sila. Kasi si Jesus nga kinalaban. Kaya ito yung sabi ni Jesus, maganda kayo. And then of course, ang mundo. Ang mundo, kaya sabi ng Diyos na itong earth na pinamumuhayan natin, ang prinsipe kasi is the devil, di ba? Kaya sabi ng Diyos, huwag kang makiayon sa mundo. Kasi katulad ng mga fad, mga uso, di ba? Mga uso. Actually yan, hindi siya obviously na kasalanan, pero pag sinuri mo yan, tinignan mo, nilalayo ka niya sa Diyos. Nilalayo ka sa Diyos. Ako nalulungkot ako, kung may mga teacher dito, nalulungkot ako na pati ang eskwela ngayon parang kalaban na ng Diyos. Bakit ka mo? Pati Sunday ginagamit ng school. Na yung Sunday, itinalaga yan para sa atin. Hindi kailangan ng Diyos yun, pero para sa atin. So makita mo, ang mundo talaga kinakalaban ang Panginoon talaga. Kaya sabi niya, talang kailangan nating manalangin. So ngayong umaga, titingnan natin yung kailangan nating maghanda. At tinuturo ni Jesus yan from the beginning, yung paghahanda sa darating na pagsubok. Everyday dumarating yan, pero kailangan natin matuto mismo sa pinakadakilang guro, si Jesus, paano natin to paghahandaan. So titingnan natin, susundan natin yung lesson natin, yung sa Luke 22 tayo ngayon, verses 35 hanggang 38. So pwede po ba tayong tumayo at sabay-sabay nating basahin ang salita ng Diyos sa Luke 22, verses 35 hanggang 38. Pagkatapos nito, tinanong sila ni Jesus, nang suguin ko kayong walang dalang lalagyan ng pera, balutan o sandalyas, kinulang ba kayo ng anuman? Hindi po, tugon nila. Sinabi niya, subalit ngayon, kung kayo'y may balutan o lalagyan ng pera, dalhin na ninyo. Ang sino mang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Sinabi ko sa inyo, dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatang ito. Ibinilang siya sa mga salarin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. Sinabi ng mga alagad, Panginoon, ito po ang 2 tabak. Sapat na yan, tugon ni Jesus o tugon niya. Amen. Ama, salamat po sa salita mo na iniwan mo po sa amin at salamat po sa kakayahan na tinuruan mo po kami magbasa, mag-isip po kami na biyaya mo para maintindihan po namin. Pero Panginoon, ito pong mga salita mo ay galing po sa iyo. Spiritual na kahulugan, hindi po namin kayang intindihin, kundi mo po kami tutulungan
Kaya inihiling po namin ang habag mo sa biyaya at kapangyarihan po ng banal na Espiritu mo. Ikaw po yung mangusap sa bawat espiritu po namin. At ako po bilang lingkod mo, O Diyos, ay itago mo po ako sa iyong likuran. Yung kagustuhan mo lamang po ang masabi ko, at kung sumobra po ako o magkulang, O Diyos, ikaw po yung magsala nito o ikaw po yung pumuno nito. Salamat po, Diyos, dahil alam po namin may gagawin ka at may ginawa ka na kahit sa oras na to. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong umupo. So sabi natin, sino yung nakaranas ng mag-Boy Scout o Girl Scout? Yung iba hindi. So konti lang kami nag-Boy Scout, nag-Girl Scout. Asan kayo? Yung ibang hindi nagtaas lang kami, asan kayo, di ba? Ano yung natutunan natin sa Boy Scout and Girl Scout? Yon, laging handa. Ito yung galing nyo. Laging handa na ito yung tinuturo. Ito yung gusto ni Jesus din. Ang Panginoon, ito yung gusto niya. Laging handa tayo kasi sabi niya, because ng kasalanan, itong mundo natin corrupted. At dahil sa kasalanan, corrupted din tayong mga tao. So wala na sa ayos kumbaga. Ang katunayan, kailangan natin ng Diyos, kaya kailangan natin si Kristo. Kasi kung hindi natin kayang magtagumpay. Ito yung katotohanan na simpleng pamamaraan. Kaya dito tinuro, maging handa, kahit ngayon, ito yung gusto ng Diyos, maging handa tayo parati. Para pag dumating man, hindi maiwasan niya, dumating ang bagyo, dumating ang yung preparedness, ito yung kailangan. Lagi kang handa. So nasabi ko na kanina, ito yung mga, hanggang ngayon, ito yung mga, may mga sagabal, kahit kay Jesus. Mismo mga alagad niya. Natandaan niyo yung pelikulang, Saint and Sinners. So itong saint, itong mga banal, matuwid, at saka itong mga makasalanan, lahat yan ay nagiging sagabal. Sagabal in a sense, inaalaw ni Jesus yon kasi kailangan mangyari yung layunin niya. So kailangan mangyari. Kaya ako minsan, nagtataka ka, bakit kami may mga leaders? Di ba sabi ng Bible, ang mga pinuno natin sa pamahalaan, itinalaga ng Diyos yan. So kailangan natin magpasakop sa kanila, di ba? Pero nakikita natin may mga parang masama o corrupt, di ba? So kami sa napapatanong tayo, bakit tayo binigyan ng Diyos ng ganon? Hindi natin nakikita yung picture ngayon. Pero kung tutuusin, pag kilala natin ng Diyos, binigyan tayo ng masamang leader, actually, pagdating ng panahon, makikita natin para sa kabutihan natin yon. Kaya lang sa ngayon, hindi natin nakikita. And then kuminsan, pagpaparusa ng Diyos din, kuminsan, yung pagpapadisiplina rin ng Diyos. Lalo na sa bansa natin, hindi kaila na nasasaktan ng Diyos sa bansa natin. Na lalo na yung Christian nation tayo supposed to be. Kinikila tayo ng mundo sa Christian nation, pero masyado tayong makasalanan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Para nagiging idolatrous country tayo. So sa inyo, alam ko naintindihan na ninyo yon. Yung iba, alam ko nag-struggle pa rin, pero ito yung pinakamalaking kasalanan ng bansa natin. Kaya kung minsan, hindi ka aasa na pagpapalain ka ng Diyos ng tuloy-tuloy, kailangan kanyang stop, kailangan kanyang pigilan. Baka sakali magbago. Ito yung kailangan natin ipanalangin sa bansa natin, makawala tayo sa ganon. So, nandun tayo sa stage yan. It's a process, hindi siya overnight. Na kuminsan, bilang Pilipino, nakaranas tayo ng maraming mga Diyos-Diyosan, di ba? And then makita mo yan, by the grace of God, pabawas ng pabawas yan. Hanggang sa eventually, by the grace of God, maniniwala ka na merong isang buhay na Diyos lamang. So don't feel guilty, proseso po yon, pero ang dalangin ng Panginoong Yesus, hanggang ngayon, dinadalangin niya, nakaupo siya sa kanang side ng God the Father, di ba? Parati ito yung sinasabi ni Jesus sa God the Father. Tulungan mo sila, makawala sila sa pagkaalipin, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi binigay na ni God ang warning, di ba? Nasabi niya, kapag hindi ka tumigil sa pagsamba mo sa Diyos-Diyosan, anong warning niya? Magiging katulad kanila. Meron kang tenga, hindi ka makakarinig. Meron kang mata, hindi mo makikita yung katotohanan. Meron kang kaisipan, hindi mo maintindihan. Ito po yung curse, ito yung sumpa. Kaya gusto ng Diyos makawala tayo doon. Alam natin mahirap kasi lumaki tayo na sabi nga nila,
Pastor, tumanda na ako dito, isinilang kong ganito na ako, mamamatay na akong ganito. Sana hindi. Sana hindi. Kasi ayaw ni Jesus yon na isa man ang sa atin ang mapahamak sa impyerno. Kasi walang ibang katotohanan, kundi sinabi ni Jesus, I am the way, that ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Walang makakapunta sa langit, sa bahay na aking Ama, kundi sa pamamagitan ko lamang. Hindi po yun komplikado, tama? Hindi siya mahirap intindihin. Kahit bata, maintindihan. Kaya ngayon, i-connect mo pa ng katotohanan doon. Sa lahat ng mga Diyos-Diyos ang kinilala natin yan. Sa buong mundo, milyon-milyon ngayon, pati baka, dino-Diyos nila, di ba? Pero lahat ng mga yan, namatay sila eh. Sino lang ang nabuhay na muli? Si Jesus lang, yan lang. Ikaw lang makukonvince ka na tama. Kaya nga pag nanalangin ako sa kay Panginoong Yesus, naririnig niya ako, nakikita niya ako. Kasi buhay siya. Hindi katulad ng mga Diyos-Diyos ang namatay na hindi na tayo maririnig ng mga yon. Kaya sabi niya sa 35, sabay natin basahin, pagkatapos nito, tinanong sila ni Jesus, nang suguin ko kayong walang dalang lalagyan ng pera, balutan o sandalyas, kinulang ba kayo ng anuman? Sagot nila, hindi po. Remember yung utos ni Jesus dati? Huwag kang magdala ng extra tunic, huwag kang magdala ng baon. Unang-una, kasama nila si Jesus. Natandaan niyo yung, sabi niya, pumunta ka sa isang bayan, kunin mo yung asno doon. Kapangyarihan ng Jesus yon. So yung provisions mo hindi magkukulang. Kaya sabi niya, tingnan mo yung mga ibon. Sino nakita ng ibon? O merong hindi nakakita. Hindi, pag hindi ka nagtaas ng kamay, ibig sabihin hindi ka nakakita ng ibon, di ba? So tingnan mo yung sino nakita ng ibon? Pag meron kang nakita hindi nakataas ang kamay, sabihin mo sa kanya, mamaya ipakita ko sa iyo yung ibon. Di ba? So ito yon. So remember sabi ni Jesus, may nakita ka bang ibon na namatay dahil sa gutom? Wala. Kung yung ibon hindi pinababayaan ng Diyos na magutom siya, ikaw pa kaya na mas mahalaga ka pa sa ibon. So ito lang, magiging confident ka na kailangan kong Panginoon, kailangan kong maniwala sa Panginoon. Kaya sabi niya dati, huwag ko niya magdala niyan, akong bahala. Pero ngayon, this is Thursday night, di ba? Thursday night. Pagkatapos nila mag-celebrate ng Passover, kinabukasan, papatayin si Jesus para bayaran yung kasalanan natin, di ba? So tinatagubili na niya. Para sinasabi niya, bukas, aalis na ako, pupunta ako sa Diyos Ama, kaya makinig kayo. Sabi niya, maghanda kayo, kasi pag wala na ako, you will undergo persecution. Itong mga paghihirap nga. So ito yung lesson niya, na maging handa tayo sa mga darating na pagsubok. Sabi niya sa John 13:16, pag mayroon kayong time, basahin niyo ito, nandito yung full account. Kung ano yung mga maraming tinagubili ni Jesus. Kasi kinabukasan, papatayin na siya, at kinabukasan pupunta siya ng langit. So nagbilin muna siya ng maraming bilin niya, at dito mo makikita sa John chapter 13 hanggang 16. So remember yung sinabi ni Jesus na kasalo natin yung magkakanulo sa akin, sabi niya, dun sa Passover meal nila. And then nagtanungan na sila kung sino yon, di ba? And then sabi nila, Panginoong Yesus, ako po ba? Kasi siyempre sigurado ka, hindi ikaw yun, di ba? Pero ang tatandaan niya yon, nagtanong din si Judas kay Jesus. Anong tanong ni Judas kay Jesus? Sabi niya, Panginoon, hindi ako Alam ni Jesus na siya yun eh. So nakita niya yung pagka-peke niya, pagka-kunwari niya, kaya sinasabing siya yung worst sinner. Paano sinabing worst sinner? Nakita niya may 3 taon. Kasama niyang kumakain si Jesus, kasama niyang natutulog. They live together eh. And then nakikita niya yung mga miracles na ginagawa ni Jesus. Nakikita niya pinapagaling yung mga may sakit, yung mga pilay nakakalakad, yung bulag nakakakita. Pero sa kabila nun, hindi naniwala si Judas. At maraming pa rin ngayon ganito. At sana hindi tayo mapabilang doon. Nagsisimba ka, gumagawa ka ng kabutihan, nagbabasa ka ng Bible, nananalangin ka. Pero pag tinignan ng Jesus ang puso mo, empty. Wala siya doon. Wala kang tatak. Wala yung banal na espiritu na nakatira sa puso mo. Ito yung sabi niya, nakakalungkot. Kaya sabi niya, nagtatalo-talo sila. Ang pinag-uusapan ko sino magkakanulo. And then nakita mo, napunta sila, sino yung pinakadakila sa atin? Siyempre walang gusto magpatalo. At lalo na si Peter, hindi magpapatalo kasi very bold si Peter. Remember yung 3 very close kay Jesus. Walang favoritism si Jesus.
Pero merong tatlong alagad na close sa kanya, di ba? Si John, si Peter, at saka si James. Sabi ko nga kay James kanina, ano bang Tagalog ng James? Jaime daw. Ayan si Jaime. Anong Tagalog ng James? O, Santiago. Ang layo, di ba? Ang layo, Pastor, bakit James pa Tagalog Santiago? Kaya pag ginanap mo sa Bible, o sa Book of James tayo, Tagalog ang ginagamit mo. O sa James, hanap ng James. Hindi makita-kita kasi ang Tagalog ng James is Santiago. Ito yung pinaka-close na alagad kay Jesus. Pero hindi ibig sabihin may paborito si Jesus, wala. Kaya lang sila yung talagang alam mo yung nagsisiksikan, lalapit kagad kay Jesus, parang ganon. Sila yung very vocal, nagsasalita o nagtatanong. Bakit ito yung pinagtatalunan nila? Mapansin mo, hindi nakasulat sa Bible, pero mapansin mo, wala silang, medyo may pagkasimilar sila kay Judas. Bakit kamo? Alam mo ba kung bakit nasali si Judas doon? Hindi alam ang history ni Judas, di alam ang nanay, tatay, walang history. Sabi niya, Judas Iscariote, kaya lang nilagyan ng gano'n kasi apelyido, wala silang araw ng araw mga tao, apelyido, pangalan lang. Kaya sabi niya na si Juan, anak ni Pedro, parang gano'n, para makilala lang. Then, Judas Iscariote, kasi taga-Cariot siya. Tapos yung Cariot is a small town na hindi siya popular. Kaya hindi nila kilala. Bakit napunta si Judas doon? Kasi nahinig niya sa mga propeta, na sabi niya, merong darating na maghahari. Si Jesus ngayon. E then, siyempre, kung ikaw yung si Judas, ay ba'y gusto kong maging malapit ako dito. So, akala nila si Jesus, akala nila political king. So, gusto ko maging malapit dito, para kapag naging hari na siya, political king siya ng bansa, siyempre, nasa prominent position ako. Nakuha. This is the motive. Kaya nung katagalan na after 3 years, ito, bago nangyari ito itong panahon na to, more than 3 years nang nakaraan, di ba? Naintindihan ni Judas, ay hindi pala haring politikal. So sabi niya, hindi pala siya mag-aari ng Israel. So sabi ni Judas, sayang naman. Nagtiis ako ng 3 years, na inakala ko para pa naging hari siya, siguro prime minister ako o vice president ako, governor ako, parang ganon. So, naintindihan na niya na hindi political king ang magiging estado ni Jesus. So, aalis na siya. Kaya lang sabi niya, sayang naman kung aalis akong zero. Dapat meron pa rin akong pakinabang. Ito yung nag-art sa kanya, ginamit ni Satan para ibenta si Jesus ng 30 silver coins lang, pirasong silver coins lang. Because of that motive. Kasi akala nila si Jesus magiging political king ng Israel. Hindi nila naintindihan na yung sinasabing hari ng sanlibutan, hindi lang hari ng Israel. So remember, sabi, hindi nila naintindihan na bago darating yun, kasi akala niya agad-agad, na pag pinatay ako mamaya, bukas ako na yung hari. Akala nila agad-agad. Pero hindi, sinabi ni Jesus, mangyayari muna yung mga yan. Natandaan natin yung timeline, di ba? Timeline, anytime, mangyayari yung rapture ngayon. Ano yung rapture? Susunduin ni Jesus lahat ng may tatak. Ano yung tatak na yon? Lahat ng naniwala kay Jesus, ipapadala niya yung banal na spirito sa puso. Pero pag tinignan ni Jesus ang puso mo, nandun ang banal na spirito, sa isang kisambita, bigla kang mawawala. Dito lang si Jesus sa alapaap, hindi siya bababa sa lupa. And then pagkatapos nun, akala nila bago yon maghahari na si Jesus. Hindi nila iniisip yung sinasabi ni Jesus. Pagkatapos ng rapture, yung 7 years na tribulation. Dito yung nakikita mo sa Revelation na lahat ng sumpa, lahat ng parusa ng Panginoon, ibabagsak niya sa mundo. At ang pinakamagandang version na gusto ko, dito gaganti ang Diyos. Kaya sabi niya sa atin, di ba? Huwag kang gumanti because vengeance is mine. Sabi ni Jesus, ako yung gaganti para sa iyo. Pag ginawa ka ng masama, sabi ng Diyos, gantihan mo na lang mabuti. Kasi yung pagganti, huwag mong gagawin, ako yung gaganti. At dito, ilalabas ni Jesus yung 7 years, gaganti siya. Bakit? Kala ko ba God is love? Yes, God is love. Pero God is perfect eh. Hindi pwedeng positive lang siya, dapat negative siya. God is love, God is just also. Kailangan niyang
maging makatarungan din kasi perfect God siya. At sabi niya, mangyayari mo na yan, yung bagyo na hindi natin maintindihan yon kasi hindi pa naranasan. Yung lindol na hindi nararanasan natin, mga maliliit na lindol, saka mga ibang-ibang area. Ang sinasabi niya, pag nangyari yan, it will be global. Global. Yung COVID, mukhang hindi pa siya global kasi may mga area na hindi na, pag sinabing global, wala kang matatakbuhan talaga. Kasi may mga area pa rin sa COVID. May kaibigan ako sa California, kay Pastor John MacArthur. May kaibigan ako member ni Pastor John MacArthur. Hindi sila nag-social distancing hindi sila nag-mask. Pero ako natatakot ako noon Pero ano sila, hindi sila naapektuhan ng COVID. So magtataka ka na parang hindi natin maintindihan bakit ganon. Di ba dapat sumunod tayo sa government, parang ganon. Ito sabi niya, maging global, saka lang mangyayari yung sa dulo ng 7 years tribulation na yon, lilitaw yung pinaka-final, pinaka-halimaw sa halimaw, final antichrist. Ang sabi ng Bible, hindi kayang labanan ito ng tao. So ang lalaban mismo si Jesus mula sa langit, bababa siya mismo dito sa lupa. Sa rapture, hindi siya bababa sa lupa, di ba? Dito lang siya sa alapaap. And then, ito yung promise niya kahit sa kanila, promise ni Jesus kahit sa atin, yung matitira o yung magtitiis hanggang wakas, sabi niya, kasama kong maghahari, ito na yung millennial kingdom. Pagkatapos ng 7 years tribulation, ito na yung millennial kingdom, maghahari si Jesus mismo dito sa lupa, kasama ng lahat ng saints. Sino yung mga saints? Yung na-rapture. Mga naniwala kay Jesus na rapture, iniligtas sila ni Jesus, dinala sa langit, kasi susumpain nga, ibubuhos nga yung puot ni Jesus sa earth, so lahat ng naniwala isi-save ni Jesus sa langit. At pagkatapos ng 7 years tribulation, 1,000 years magre-reign siya sa lupa, kasama pababa ang mga yon. Remember last Sunday, pinag-aralan natin, sabi niya, kasama ko kayong maghahari even to the 12 tribes of Israel. So malinaw siya. And then 1,000 years, hindi siya matagal. Kasi sabi ng Bible, kapag namatay ka ng 100 years old, para kang baby. Kasi ang buhay ng tao, nagre-raise ng 900 years old. So tingnan mo yung katabi mo. Tanong mo, ilang edad na yan? So imagine mo, pang mga 950 years old ka na siya. So, pero sabi ng Diyos, bata, sabi pa namatay ka 100 years old, para kang bata. Ito yung sabi ng Panginoon na maiksi lang yung 1,000 years na yon. And then, after ng 1,000 years, yung mga nag-survive ng tribulation, dito yung nakakalungkot. Yung mga nag-survive ng tribulation, di ba na-transfer sila, naniwala sila kay Jesus, na-transfer sila dito sa 1,000 millennial kingdom. Ang nakakalungkot, yung mga nasa langit, di ba hindi na mag-aasawa? Kaya habang wala ka sa langit, mag-asawa ka na. Kasi sa langit, wala nang mag-aasawa doon, di ba? So, pero itong mga nag-survive sa tribulation, naniwala kay Jesus, inilipat sila sa millennial kingdom. Ang nakakalungkot doon, itong mga anak nila, marami ang hindi pa rin naniwala kay Jesus. Parang ang hirap intindihin, di ba? Ang naghahari si Jesus na, tapos ang mundo natin, parang alam mo yung paradise redeem, ibinalik yung status ng paraiso sa Eden noon, na hindi nanunuklaw yung ahas, wala nang gutom, walang virus, parang ganon. Pero ganon pa man, bilang tao talaga, meron talagang nature ng kasalanan na hindi pa rin siya. Ako nalulungkot ako talaga na nag-survive ka na sa sa tribulation, and then nakarating ka na rito, hindi ka pa rin naniwala. At kung minsan, nakikita rin natin ito sa bansa natin, nakakalungkot. Kaya remember the word of Jesus, when Jesus saw the multitude, Jesus felt compassion. Kasi alam niya na mapapahamak sila. Kaya sabi niya, darating ang puot ng Diyos, pero global na, hindi isa. Ibig sabihin, pag lumindol dito sa Pasay, buong mundo yan. At kapag nagkaroon ng tsunami, buong mundo yan. Kasi yun ang global na, sabi niya, and then mangyayari yun, matatapos yun within 7 years. And then Luke 9, 3-4,
Sabayan niyo ako? Sina'y pinagbilinan niya, huwag kayo magbabaon ng anuman sa inyong paglalakbay. Kahit tungkod, balutan, tinapay, salapi o bisan man. Malinaw ha? This is the first command ni Jesus. Pero ngayon, sabi niya, binaligtad na ni Jesus yan. Dito sa chapter 9, huwag kayo magdala ng anuman. I will provide. Sabi ni Jesus, akong bahala. Hindi kayo magugutom. Then, verse 4, sabi niya, makituloy kayo sa sino mang tumanggap sa inyo at manatili kayo sa bahay nito hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Dito, tayo kailangan mag-ingat. Dito marami nag-fail na Christian. Malinaw siya, di ba? Manatili kayo sa bahay nito hanggang pag-alis ninyo. Kung minsan meron kang ewan ko kung may naranasan na sa inyo, meron kang bisita, inos mo sa bahay mo, o tapos yung bahay mo, simple lang buhay mo, meron ka namang electric fan pero wala kang aircon, tapos ang bigas mo, alam mo, ordinary bigas lang, di ba? And then meron siyang kaibigan, inoferan siya. Uy, dito ka na lang sa amin. May aircon. Ang bigas ko, brown rice. yung mga ganon. Dito tayo nag-feel kuminsan. Ang instruction ni God, di ba, manatili kayo. Kaya lang, the devil will tempt you. May mag-offer sa'yo na mas maganda. Ang nangyari, lumipat ka doon. And then, hindi mo na-obey yung instruction ni Jesus. Napakasimple siya, hindi mo siya mapapansin. You stay there. Ang Diyos ang nagpadala sa iyo doon, ang Diyos ang mag-aalis sa iyo doon. So, nandito yung loyalty na sinasabi niya. Then 36, basahin natin sabay-sabay, sinabi niya ni Jesus, subalit ngayon, kung kayo'y may balutan o lalagyan ng pera, dalhin na ninyo. At sino mang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng ilan? Isang tabak, sabi niya. So, ano bang plano ni Jesus? Gagawin ba siyang mga mandirigma, itong mga, puro mga fisherman lang to, tapos ang tax collector, di ba? Wala naman silang training sa pagdidigma. So sabi niya, baligtad, nung unang kasama pa si Jesus, ang sinasabi niya, pag wala na ako, ito dapat ang gawin nyo. Maghanda kayo. Ihanda nyo yung sarili nyo. Kapag wala, kasi kinabukasan papatayin this is Thursday night So kinabukasan papatayin si Jesus, pag wala na ako, ito dapat ang gawin ninyo. Sabi niya, kung wala kayong tabak, bumili kayo ng tabak. Sabi niya, suportahan mo na ang sarili mo. Kasi pinatay na si Jesus ng lahat ng enemy niya. Of course, pinatay siya dahil sa bayaran ng kasalanan natin. Kaya dapat mangyari yon. Ngayon sabi niya, itong lahat ng enemy ni Jesus, magiging kalaban din ninyo. Hindi niligin ni Jesus. Sabi ni Jesus, ano yung ginawa nila sa akin, gagawin din nila sa inyo. Kaya suporta mo ng sarili mo. At ngayon marami kang makikita mga tent maker missionaries. Ano yung mga tent maker missionaries? Parang susunod sila sa Diyos, hindi dahil sa in-employ sila, na nag-apply sila, nagkasundo sa sweldo, sa mga benefits. Hindi ito yung mga missionary na inutusan ng Diyos pumunta sa isang lugar, pero walang promise na, na provisions. Kaya ang mangyayari, marami tayong kilala sa ibang bansa, like sa Thailand, may kilala kami, na missionary siya, Pilipino, pero hindi ka makapasok ng Thailand bilang missionary kung pastor ka. Kasi bakit? Buddhist sila karamihan doon. So ayaw nilang dodoktrinahan mo sila, i-convert mo sila to Christianity. So ito mga missionarying ito, magiging tent maker sila. Mag-apply sila doon as an English teacher. Kasi gusto matutong English ng mga Asian nations na yan. And then doon, nila unti-unting sinishare yung gospel kay Jesus. So marami rin dito sa Pilipinas. Pupunta ng kumpanya yan, hindi dahil gusto niya sa kumpanyang yon. Pero tinawag siya ng Diyos para maging missionary doon. So bilang empleyado, siyempre pag empleyado, kakain sila sabay-sabay. Namamasyal, di ba? So meron siyang pagkakataon na i-share si Jesus. So maraming pamamaraan, pero sabi ni Jesus, huwag nyo nang gayahin nung nandyan ako bilang tao. Kasi nandun ako, makagawa ako ng pamamaraan. Pero pag nasa langit na si Jesus ngayon, nangyayari itong ganito. Parang suporta mo sarili, magtrabaho ka. Kaya yung sinasabi ni Jesus, ang ayaw magtrabaho, ang ayaw magtrabaho,
Huwag pakainin, di ba? Paano yon? Ako nagtrabaho kanina, tatrabaho ko ngayon, so paano kayo? Hindi, joke lang. So, sabi ng Diyos, ayaw magtrabaho, huwag pakainin kasi ayaw ng Diyos yung pabigat. 37, sinasabi ko sa inyo, dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatang ito. Ibinilang siya sa mga salarin sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. Kasi kinabukasan nga, this is Thursday night, kinabukasan, papatayin na siya. So nakita mo yung alam na natin, di ba? Yung dalawang salarin, nasa gitna si Jesus, ibinilang siya na para ding salarin. Kasi nga, bakit? Kasi dahil tayo ay makasalanan. Itong dalawang ito, makasalanan. At si Jesus, ibinilang siyang makasalanan para bayaran ang ating mga kasalanan. So pag naintindihan natin yon, automatic mararamdaman natin yung pagmamahal natin kay Jesus. Napakabuti niya sa atin. So katuparan ng plano ng Diyos, kahit anong problema dyan, mangyayari pa rin yung plano ng Diyos. Isaiah 53:12. Dahil dito, siya'y aking, sabi ng Diyos Ama, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob ni Jesus ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako ni Jesus ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Hanggang ngayon, nandito si Jesus sa right side of the Father. Hanggang ngayon, namamagitan siya sa atin. Kaya sabi niya, hindi ko sinasagot ang panalangin mo kasi hindi mo pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Kaya kapag nanalangin ako, Ama naming Diyos na sa langit, pagkatapos ko yung manalangin, lahat pong ito idinadalangin ko sa pangalan ni Kristo. Kasi pag hindi mo dinalangin sa pangalan ni Kristo, hindi sasagutin ng Diyos yung panalangin mong yon. And then nakita mo yung sinagoga. Meron daw sa Makati, pero hindi ko pa nakita. Merong sinagoga sa Makati. This is the typical sinagoga. Nakita yung mga candlestick, mga biblical yan. Doon sa kanila, panahon nila, itong Isaiah, Propeta Isaiah, sinulat ni Isaiah, ito yung mga sinabi niya tungkol kay Jesus, hindi nila binabasa rito hanggang ngayon. Judaism kasi, hindi pa rin sila naniniwala, most of them, kay Jesus. Nag-aantay pa rin sila ng isang Messiah. So, hindi nila binabasa yung binasa natin ito, hindi mo maririnig yan sa ano. Kasi dito si Jesus ang sinasabi. Kaya lang nakita mo, hindi binabanggit yung Jesus, hindi na binabanggit yung Diyos Ama. Parang dahil dito, siya'y aking, ang Diyos Ama yon, di ba? Pagdating sa pagkatkusang loob ni Jesus. Yan. And then, inako niya ni Jesus. Yan, pero alam nila na si Jesus ang sinasabi. Kaya hanggang ngayon, hindi mo maririnig yan sa mga sinagog nila. And then, ito yung daan ng tagumpay, sinasabi ni Jesus. Na sinabi niyang, ako ang daan. Di ba? Ako ang daan. Ako yung katotohanan. Ako yung buhay. At dito yung sinasabi niya sa lesson natin this morning, kung gusto mo magtagumpay, siya pa rin. Siya pa rin ang dahilan para ikaw ay magtatagumpay. 38, sinabi ng mga alagad, Panginoon, ito po ang 2 tabak. Sapat na yan, tugon niya. So again, bakit tabak? Ano sinasabi ni Jesus na tabak? Remember yung nung after nito, di ba? Nung bago mag-midnight, pumunta na sila sa Garden of Gethsemane, di ba? At doon na naituro ni Judas kasi sinabi na pagkatapos nung pupunta sila ng Garden of Gethsemane. At doon na dumating si Judas kasama yung mga pinuno na huhuli kay Jesus, di ba? And then natandaan nyo, yung tabak na yon dinro. And then natapyas yung tenga ng isa sa mga pinuno ng mga pari. And then, pero hinawakan ni Jesus na gano'n. And then, nag-heal ka agad. Miracle talaga nag-heal ka agad. So, hindi mo mababasa, pero sino sa tingin mo yung ng tabak? Sino yung ng tabak? Malamang si Peter, kasi si Peter sabi, over my dead body, kung patayin ka kasama ko mamamatay, ganun ka bold si Peter. So, maisip mo, sa 11 na sila, wala na si Judas, di ba? After na, hindi pa sila natapos ng dinner, pinahayo na ni Jesus si Judas. Akala na mga kasama niya, siguro inutusan ni Diyos, inuusan ni Jesus para bumili ng tinapay o magbigay siguro ng abuloy. Pero hindi nila alam yung usapan ni Jesus kay Judas. Sabi ni Jesus, sige gawin mo na yung plano mong masama. Alam nilang parehas yun, di ba?
And then makita mo dito yung 2 tabak, sabi niya, sapat na yan. 11 sila eh. Ano mangyayari doon sa 9? Di ba? Naisip mo ba ano mangyayari sa 9? 2 lang yung may tabak. Sabihin natin si Peter. Sa tingin nyo, sino yung may isa pang tabak? Sa 11, malaside kong Peter. O malamang si James. Tignan mo nga si James, baka may tabak yan. Hindi makari. So 2 tabak, sabi niya, sapat na yan, di ba? John 14:12, sabi niya, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin, sabi ni Jesus, ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Ito yung sinasabi niyang tabak. It's a figure of speech, hindi yung literal na espada. Di ba narinig nyo na rin yan? Yung the word of God is like a double-bladed sword, di ba? Nabasa niya yan, di ba? So yung sinasabi niya, hinantulad lang ng Diyos yung tabak na yon, ang panlaban mo ay si Jesus. Ako yun. Ako yung panglalaban mo. Kaya sinabi niya rito, pakatandaan ninyo, yung nananalig sa akin, kay Jesus, ay makagawa ng mga ginagawa ko at higit pa. Dito maraming na-abuse ito. At sana maging careful kayo, ina-abuse ito, itong sinabi ito na higit pa. So, remember yung ang rule ni Jesus, sabi niya, pwedeng pumantay ka sa guro mo, pero hindi mo pwedeng lampasan ng guro mo. Tama? So, pwede kang pantayan ng pastor mo, pwede hindi mo lampasan ng pastor mo. God is a God of order. Kaya hindi pwedeng sabog-sabog yung order. Nasa ayos yan. At dito na-abuse po ng ibang Kristiyanong kapatid natin na nakala nila higit pa silang magpapagaling kay Jesus. Kaya makikita mo sa TV, di ba, may nag-slay, pag ginan nyo yung kamay, talang bagsak lahat. Gusto kayong patayuin, susubukan ko sana eh. Kaso baka magkakauntog-untog kayo, di ba? Ako pa yung sisihin. So ito yon higit. Kasi bakit ka mo? Kasi makikita mo sa Bible, pag binasa mo yung account ni Jesus, nagpapagaling siya, parati nakadikit yung, remember yung word na lahat. Lahat. Imagine, during the time of Jesus, pag tinignan mo yung history, wala kang makitang isang taong may ketong. Kasi ang pinakasakit na mga tao doon ay ketong. At nilinis talaga ni Jesus lahat yun. So dito na-abuse. Okay lang ipag-pray kita, may karamdaman ka, para maging safe, ito yung tatandaan natin. Ipag-pray kita, pwede kitang i-lay hands katulad ng sinasabi ng instruction ng Diyos. Pero ang prayer ko dapat ganito, pakinggan ninyo, para hindi tayo lumampas, di ba? Panginoon, kung gugustuhin mo po, pagalingin mo po si Teresita ngayon. Nakuha yung difference na, hindi yung, Panginoon, sa pangalan ni Kristo, dinataboy ko po yung karamdamang ito na hindi na po babalik sa akin. Ano sabi ng demonyo doon sa mga alagad niya? Sabi niya, si Jesus kilala ko. Nagpapalayas ng demonyo, pero ikaw, sino ka? Sabi niya, ano ginawa ng mga demonyo? Naglipatan sila dito sa taong to at takbo sila, nagkahubad-hubad na yung katatakbo nila, di ba? Kasi yun. Kung minsan inaabuso natin. Totoo, pero pag nanalangin ka, si Jesus ang magpapagaling, hindi ako. Hindi ako. Kaya kung minsan may mga pinapagaling si Jesus dito, magpapasalamat sa akin, Pastor, salamat pinagaling mo ako. Nangingilabot ako. Hindi po ako. Ang nagpagaling sa inyo, si Jesus. Parang pinag-pray ko lang kayo. Kasi utos ni Jesus, pag meron kang sakit, tawagin mo yung pinuno ng simbahan. At magpa-pray over ka, pahirang ka ng langis. Ito yung malinaw na turo ng Panginoon. Hindi ako ang magpapagaling sa iyo, kundi, Panginoon, kung gusto mo po, kaya mo pong pagalingin itong tao ngayon. Kahit ngayon po, hipuin mo po yung katawan niya. Nasa kay God pa rin kung siya pagagaling o hindi. Alam mo kung bakit? Bakit ko ini-embrace yun? Kung meron, isa sa atin, binigyan ng gift ng Diyos na magpagaling ng karamdaman, abay, wala nang may sakit sa atin, tama? Wala nang may sakit. Katulad ng panahon ni Jesus, talagang tinanggal niya lahat ng nilalapit sa kanya. Sabi niya ng word na lahat ay pinapagaling ni Jesus. So sana hindi natin i-abuse yun. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, pero siya pa rin yun. Parang ano lang tayo, parang instrument
Parang gagamitin lang tayo ng Panginoon. Ang protection ninyo, parang sinasabi ni Jesus, ay hindi na nakadepende sa inyo. Nakita mo itong ganitong ugali na yung total dependence ka kay God. Marunong ka, professional ka, pero inaamin mo na hindi po, kung meron man po akong kagalingan, galing po sa iyo yun. Kung meron man po akong kabutihan, galing po sa iyo yun. Ito yung gusto ng Panginoon. Hindi tayo. Hindi ko mo, ang dami ko ng title, ang dami ko ng achievement, hindi akin yon. Dapat sa Diyos pa rin yon. Kaya kumisan, guilty tayo doon sa lip service, di ba? Sabi niya, lahat po ng kapurihan, lahat ng pasasalamat, ibinabalik ko si Jesus. Pero pag tinignan ni Jesus yung puso natin, hindi. So dapat ganon, hindi na nakadepende sa inyo yung protection ninyo. And then sabi niya, kasi nakipag-isa na kayo sa akin. Remember sa Romans, sabi niya, sa mga tao nakipag-isa na kay Kristo, wala na silang kahatulan. No more condemnation, sabi ng English. Hindi ka na hatulan ng kamatayan sa impyerno kasi nakipag-isa ka na kay Kristo. Anong first step para makipag-isa kay Kristo? Sabi ni Kristo, sabi ni John the Baptist, pagsisihan mo ay yung kasalanan, talikuran mo ito, magpabautismo ka. Sabi niya, from the beginning, ito yung ine-echo ni Jesus. Pero ngayon, dito tayo nagkukulang. Sa kagustuhan natin, kahit ako po, guilty ako in the past dito, na ginagawa nating madali yung salvation. Kaya nangyayari, nag-sinner's prayer nga siya, tinanggap niya si Jesus, pero makita mo, walang transformation doon sa tao. Walang pagbabago. Kaya sabi ng Diyos, makikita mo sila sa bunga nila. Anong bungang nakikita doon? Nagbago yung gali, hindi na nagmumura, marunong na magpatawad, nagiging mabait na, gumagawa na ng kabutihan. Ito yung sabi niya, resulta ng pag-iipit isa kay Kristo. Ngayon kung walang transformation dyan, ikaw mismo, kaibigan, mag-isip-isip ka. Baka hindi ka pa talaga connected kay Jesus. Kung yung dati mong pagkatao, ganun pa rin, walang pagbabago, ikaw mismo matakot ka. Kasi we cannot mock God. Remember, sabi ni Jesus, hindi ko tinitingnan ang panlabas ninyo, ang tinitingnan ko ay ang puso niya. Pag tinanong ni Jesus kahit ngayon, nandyan ba ang banal na spirito sa puso mo? Kung hindi, matakot ka. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sa impyerno po yun. Ang katawan natin mamamatay. Pero kapag naniwala kay Jesus, yung kaluluwa natin babalik sa langit kasama ni Jesus doon. For eternity, wala nang sakit doon, wala nang gutom, wala nang away, wala nang anything negative. Napaka sarap isipin yung pupuntahan ng isang taong nakipag-isa na kay Kristo. And then sabi niya, kapag nakipag-isa kay Kristo, meron kang mission. Di ba mission kay Peter, sabi niya, nung ni-restore ni Jesus, 3 beses siyang kinaila, di ba? And then kailangan i-restore ni Jesus yon. Parang sa counseling. Kung isang taong ka naging addict, maring sa rehab mo, 1 taon din yon. Parang ganun din yon. So si Jesus, ni-restore niya si Peter, tinanong niya, di ba? Sabi niya, Peter, do you love me? Opo, sabi ni Peter, mahal ko po kayo. O pakainin mo yung mga tupa ko. And then pangalawang beses, Pedro, mahal mo ba ako? Iniibig, opo, inibig ko po kayo. O, alagaan mo yung mga tupa ko. Then ikaw, tanungin siya ng 3 beses, nararamdaman ni Peter, siguro wala nang tiwala sa akin si Jesus. Kasi 3 beses ko siyang dininay. Ngayon 3 beses niya akong tinatanong na mahal ko ba talaga siya. Kasi kailangan niyang i-restore. So the same sa atin. Merong restoration, kung minsan i-discipline ka, pero merong restoration dapat. Pero mahirap po yung magpa-restore. Again, lalo na kapag leader ka. Kasi hindi ka na, halimbawa ako, dinisiplin ako, hindi ako pwede mag-preach. Pwede ako admin work lang. At siyempre ayaw ko yon. Parang nasanay ka na ganito yung role mo. So mahirap pong pero again, ang purpose ni God, restoration. Para magamit ka niya bilang asin at ilaw. Anong asin? Salt daw. Oo, so salt nga. Tama naman siya. Salt, yung asin, salt, di ba? Pero merong Himalayan salt, di ba? Merong pink salt. So yung asin, di ba pag wala ng alat yung asin, anong ginagawa mo pag wala ng alat yung asin?
O tinatapon, di ba? May nakita ko doon sa kusina ko, asin at saka oil. Ewan ko may gawa noon. Tinapon ko. Ano gagawin ko sa asin na merong oil? Parang ganon. Pero naisip ko, siguro gagawin niya kandila. Hindi ko alam. But anyway, pag wala nang alat ng asin, wala nang kwenta itatapon. Kapag pundi ka na, tapon pa rin. Di pa, okay lang kung andap-andap pa, di ba? Baka kulang lang ng charge, kulang lang ng pitik, di ba? Parang ganon. O mas dadagukan mong ganon, aandar na ganon, di ba? So, ang punto ni Jesus, sinave ka niya, anak ka ng Diyos, meron kang layunin, meron kang purpose dito sa lupa. At dito, kung magiging asin ka, maging ilaw ka sa kapwa mo, pwede silang maligtas. Anong asin? Ibig sabihin, pag nagsalita ka, may mga may lasa, may maganda, o may alat, di ba? Parang sabi ni pastor, sabi sa akin, Pastor, wala bang plano mag-asawa? Mukhang may asim ka pa. sabi, ano yung asim? Ano yung asim? May asim? Mukhang may asim ka pa po. So ito sabi ng Diyos, para maganap ang layunin ng Diyos na ayaw niya isa man sa mga tao ang mapahamak sa impyerno. So, pwedeng ikaw ang gagamitin ng Diyos. Kaya dito, sino yung mga first-timer? Can I see their hands? Ayun, si Leo. Anyway, sila. Makakalimutin talaga ako. Mamaya po, ililista naman yon yung mga pangalan nyo. Para sa inyo, may mga taong ginamit ng Diyos, di ba? Maring in-invite kayo dito. Pero someday makikita niyo yung buong picture na yon. Para sa kaligtasan po yon. Para sa katatagan natin, kasama natin ng Diyos abang nandito tayo sa lupa. Kaya magpagamit tayo, maging ilaw ka, maging asin ka. Ibig sabihin, pag nagsalita ka, yung meron namang sense, hindi naman puro sino ba yun? Si Guo? Hindi naman puro Guo ba yun? O, hindi, yung puro ganon. Meron din tungkol sa Panginoon, sa kaligtasan, kay Jesus. Kasi, ang family, sabi nga ng constitution natin, is the basic unit of society. Na ito po yung kung bakit nagtagumpay ang mga ibang bansa na naiwan tayo, dito sila nag-focus. At kung tayo magpo-focus dito, ito rin po yung susi na sinasabi ni Jesus na biblical para umasenso rin yung bayan natin. Kasi ang pamilya, siya talaga yung ng bansa. Pero dito, makita mo rito, ito yung biblical order niya. Siyempre, ang pinakaulo si Kristo. Ito kita niyo yung sinong pangalawa? Hindi si wife Hindi ko mamalaki ang sweldo mo, doon ka na. Hindi ganoon. Kung mamalaki ang boses mo, doon ka na. Hindi. So, God is a God of order. Hindi ibig sabihin na hindi important si wifey. Hindi. Kaya lang dapat may order. Ngayon, makita mo si husband, anong role ni husband? Para ingatan ng pamilya, protect the family, di ba? And then lead. Siyang leader. Siyang leader ng family. And then siya yung magpo-provide, di ba? Hindi yung lalaki yung nasa bahay, tapos yung babae nasa trabaho. Although kung minsan, wala kang choice doon. Pero it must be temporary. At ito yung technique doon. Ang babae talaga, sabi sa Proverbs, magaling. Yung kamay niyan talagang gifted yan Na ako nakikita ko yan Kahit anong ayos ko dito sa center, hindi ako satisfied. Pero pag yung mga babae diyan sila mag-ayos, maganda. 'Di ba? Exemption lang siguro si Ethan Ay nandoon Kwento ko sana si Ethan Hindi, exemption si Ethan, lalaki si Ethan, 'di ba? Pero pag siya nag-ayos ng komedor komedor ba ang tawag yan, yung may salamin, tapos sa inyong babae may mga makeup. Siyempre sa akin wala mang makeup. Mga oil, mga ganon. O pag siya nag-ayos nyon, makita mo napakaganda talaga. So ibig sabihin gifted. Kaya lang, ang utos ng Diyos, magpasakop ka pa rin sa iyong asawang lalaki. At kapag sinunod po ito, because this is from God Himself mismo, magiging maayos ang pamilya. And then ikaw naman ng wife. Wife. O sino yung wife dito? Pakita sa kamay. O, di ba? Konti lang yung wife.
So anong role ni wife? I-comfort mo. Kasi sobra yung hassle na nararanasan ng husband mo sa trabaho, di ba? Pag uwi niyan. Ang role mo to comfort the family at saka turuan, teach, di ba? And then to nurture, ikaw mag-aalaga. Kaya sa Pilipino, napakaganda eh. Ang lalaki siya ang haligi ng tahanan. Ang babae siya ang ilaw ng tahanan. And then, ang children, turuan sila para mahalin ang magulang at para sumunod sa magulang. Ngayon, ang siste, dito sa atin sa ECF, hindi nauuna most of the time, parang kay Jesus time, mas madaling ikayatin ang mga babae mag-Bible study, magsimba. Mas nauuna yung mga babae. So karamihan, nauuna ito sa simbahan. Pero dapat kahit na Kristiyano ka, hindi Kristiyano yung asawa mo, dapat alam mo pa rin yung role mo na dapat magpapasakop ka sa asawa mo. Kasi kapag disobey mo yan, nagkasala ka sa Diyos, tama? So paano kanya pagpapalain? Then sa atin, merong bata ang nauuna dito. Nauna, si Rochelle, di ba? Asan si Rochelle? Nakita ko si Rochelle kanina. Rochelle Roa, wala siya. O di ba? Si Rochelle, nauna yung mga anak niya rito, tama? Mga anak niya rito. Hindi ko tinanong si Rochelle ano yung nakita niya sa mga anak niya. Pero dito yung mga anak nila, di ba? Dati pag bakasyon everyday nandito sila. Naku, ano yan? Yung mura, alam mo yung palamura, palaaway, mga ganon, yung pagsisinungaling, parang normal na lang yun eh. Then tinuturuan sila sa simbahan. And then most probably, may narinig din akong magulang, nakita niya yung pagbabago sa anak niya. And then eventually, nandun na yung magulang. Sila Banji, the same. Itong mag-asawang magkatabi na yan, si Banji at saka si Jan. The same yan. Nasa kalye, sila mga anak nila, sila yung tinuturuan ko sa kalye, sa street ministry. And then eventually, ang kwento nila, nakita nila siguro yung mga changes sa mga bata. And then medyo nandito kami, lumalapit, nakikinig, eventually nandito na, at nandito na sila ngayon. So ito yung ginagawa ng Diyos. It doesn't matter kung sino yung nauna diyan, pero siya pa rin ang gagamitin ng Diyos para sa iba. At marami sa inyo ganun din. Si Brother John, yung kilala ko talaga, kaibigan ni Brother John. Nakilala ko si Brother John, pero hindi siya ma-invite noon. Pero eventually, nandito na siya at maraming tao na nandito because of Brother John also. So kayo din, maging salt and light tayo, pwedeng ikaw ang gamitin ng Diyos para sa kaligtasan ng isang tao. Iba-ibang pamamaraan. Pero magpagamit ka lang sa Diyos at siguradong mangyayari. At tinuturo ni Jesus, you have to know your job description. Ikaw na babae, huwag mong kukunin yung role ng husband mo. Nilalang ng Diyos yan, merong ego. Merong ego yan, merong pride yan. At pag tinapakan mo yan, dapat, again, sinusupport mo siya. Ikaw na wife, ikaw dapat ang nag-empower sa husband mo. At malinaw po sa Bible yon. Pero kapag ikaw nandito, ano po yon? Magiging chaotic. Bakit? Because God is a God of order. Hindi pwedeng labo-labo, hindi pwedeng kanya-kanya. Kaya makita mo, pag nagpasakop tayo sa Diyos, aayusin niya yon. Don't worry, aayusin niya. At makita mo, magiging maganda ang resulta niya. John 14:13 sabi niya, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng anak. Si Jesus to, di ba? Ang Ama, the God the Father. Sabi niya, kung anumang hilingin mo, ibibigay ko. Pero dito, ang sabi niya, anumang hilingin mo ninyo sa pangalan ko ay, imagine, tandaan mo yon. Tandaan mo yon. Anumang hilingin mo kay Jesus, gagawin niya. Nakuha? Na Panginoon, bigyan mo pa akong karunungan para mawala yung karamdaman ko pong ito. Bigyan mo po ako ng kalakasan. At ang sabi ni Jesus, pangako niya, gagawin niya. At kahit ito lang tandaan mo, pangako niya, gagawin niya, anumang hilingin mo sa Ama sa pangalan ni Kristo. Ito yung tinuturo niyang malinaw. Sabi niya, John 14:16, dadalangin ako sa Ama, sabi ni Jesus, upang kayo'y bigyan niya ng Ama ng isa pang patnubay. Patnubay, makita mo sa mga Bible, Comforter, Holy Spirit yan. Katulong, ako pinakagusto kong version niya yung katulong. Sabi niya, isa pang katulong na magiging kasama ninyo
magpakailanman. Ito yung promise niya. Doon sa mga tao nakipag-isa kay Kristo, ipapadala niya yung banal na Espiritu, titira siya dito sa puso natin. Ito yung magtuturo doon sa mga bagay hindi natin maintindihan. Ito yung alam ko nararamdaman nyo ito eh. Nag-iisip ka pala ng masama, isang ebidensya na ikaw ay isang Kristiyano. Nag-iisip ka pala ng masama, anong nararamdaman ng puso mo? Yun eh. Kinakabahan ka na, hindi po nga ginagawa yun, tama? That's the evidence na you have the Holy Spirit sa heart mo. Ibig sabihin, sinuko mo yung buhay mo sa Kanya, naniwala ka kay Jesus. But hindi, wala lang. Parang kalus heart yan, wala lang. And then, pag nagawa mo yung kasalanan, natukso ka, ano nangyayari? Wala kang peace, tama? Kailangan isettle mo yon with God. Paano mo isettle? Sabi ng Panginoon, kung ikukumpisal mo ang iyong kasalanan, sabi niya, patatawarin kita sa iyong mga kasalanan at dilinisin ko anumang klaseng karumihan meron ang puso mo. Kaya at peace ka na naman, masaya ka na naman. Pero yun ang conscience na bigay ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya, padadalan tayo ng Holy Spirit na magiging kasama natin. Kailan hanggang kailan? For eternity. Ito yung binabatikos sa atin sa ACF. Sabi niya mga bago rito na, mga bago ditong dati ng Kristiyano. Pastor, sabi niya, naniniwala ka ba na once saved is always saved? Yung binabatikos. Ito kasi yung isa sa mga pinaninindigan ko po. Ang Diyos hindi pa bago-bago ng isip. Once na nagtiwala kay Jesus, God will send the Holy Spirit, makakasama mo for eternity. Na ito yung ini-embrace ko, ito yung tinuturo ko sa inyo. Hindi pa bago-bagong isip ng Diyos kapag isinulat yung pangalan mo sa Book of Life. Nakita niya, sincere ka talaga sa puso mo na gusto mong maniwala, gusto mong maligtas. Walang bura-bura po yun. Nagkakasala tayo, pero nag-provide si God ng provisions for forgiveness. Na sabi niya, ikumpisal mo lang at patatawarin kita at lilinisin kita at malinaw. And for eternity, sabi niya, yung tatak mo, Holy Spirit, dito pa lang sa earth, ibibigay ko na kasama mo yon for eternity. And then, nandito na tayo, hawak ka ng Ama, when you surrender your life kay Jesus, hawak ka ng Ama, Diyos Ama, walang pwedeng umagaw sa'yo. And then, si Jesus mismo, hawak ka niya, wala rin pwedeng umagaw sa'yo. And then, you have the mark, the Holy Spirit, na kasama natin ang God the Father and God the Son nasa langit, pero kasama natin ang Holy Spirit dito. Kasi dito, sa puso natin nakatira. Kaya sabi niya, nothing, no one, walang anuman o walang sinuman ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Ito yung katotohanan na for eternity, nandun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mga pangako sa mga ligalig, ito yung sinasabi niya, magtatagumpay tayo because of Jesus. Sabi niya, ako yon. Sabi niya, manampalataya una, huwag ka matakot. Sinabi ko na kanina, maniwala ka kay Jesus. Kahit hindi mo naintindihan, Panginoon, naniniwala po ako na hindi ako makapunta ng langit, kundi sa iyo pamamagitan mo, Panginoong Yesus. Hindi komplikado. And then, pag nananampalataya ka na, dito na, huwag kang matakot. Remember, the devil is the accuser. Siya nagkokos ng takot sa atin, pero turo ni Jesus, huwag kayong matakot kasi padadala ko yung Holy Spirit sa iyo. And then, pangalawa, nasa na yung Diyos Ama. Hindi ka lang nakalista sa Book of Life, nasa heaven si God the Father, nandito si Jesus, di ba, sa kanang kamay niya. So parang parati sinasabi ni Jesus kay God the Father. Sabi niya, tingnan mo nga si Jojo, sabi niya. Nasa mataas na tarik ng building, ingatan mo siya. Ganun ang role ni Jesus. Constant yun. Kahit Diyos siya, bilyong tao, patuloy siyang nagmi-mediate sa atin sa Diyos Ama. Kasi remember, sabi ng Bible, lahat ng kapangyarihan, ibinigay na kanino? Kay Jesus. Binigay na kay Jesus. Lahat ng kapangyarihan ay binigay na sa akin ng Ama. Kaya nga, lahat ng gagawin mo, lahat ng ipanalangin mo sa pangalan ni Jesus. So, nasa yung Diyos Ama, nandoon yung si Jesus sa iyo, ang Diyos Anak si Jesus. So, wala nang dahilan para hindi ka magtagumpay. Again,
Pumapalpak tayo. Sabi niya, you failed because you failed to consult God. Pumapalpak tayo kasi hindi tayo kumukonsulta sa Diyos. Kasi nagdidepende tayo sa sarili nating karunungan. Di ba sabi ng Diyos, do not lean on your own understanding, but in everything, sabi niya, acknowledge God. Ibig sabihin, kahit na maliit na plano ko, God, tama po ba yung decision ko na bios na lang ang bilhin ko? Ano ba, kotse, di ba yung ganun? Tama po ba yung decision ko na Jollibee na lang kami? Huwag na lang kami magmanaan. Yung mga ganun, even little things, dito natutuwa ang Diyos eh. Yung bigger things, yung malalaking bagay, in-expect na ng Diyos yun eh. O, di ba? In-expect na ng Diyos, paiyak-iyak ka pa dyan, paluhod-luhod ka pa, di ba? Alam na ng Diyos yun, pero yung small things, dito natin siya nakakaligtaan. Di ba kapag pinadalang ka ng tatlong undocs talaga, di ba? Grabe siguro yung pasasalamat mo, di ba? Bago ka kumain, paiyak-iyak ka pa siguro. Salamat po, Diyos, makabutihan. Bigla nagbigay siya ng 3 tuyo, tapos yung isa wala pang ulo. Di ba? So, doon matetest, ano yung magiging panalangin ko sa Panginoon? And remember, ginagamit ni God, sabi, susubukin tayo. And every day, sinusubukan tayo ng Diyos. At pang-apat, sabi niya, of course, yung Espiritu Santo nakasama natin hanggang ngayon. So 2 Corinthians, panghuli na natin, Corinthians 2:14. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa aming pagkikipag-isa kay Kristo. At sa pamamagitan namin ay pinapalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Yung mabangong halimuyak na yan, alam na natin yan, di ba? Yung mabangong halimuyak. Pero ito yung magandang gawa. Di ba merong danger eh, na gusto kong maligtas by good works. Ito yung tinuro ng traditional religion. Na gumawa ka ng kabutihan, pag mas maraming ginawa mong kabutihan, parang timbangan yan, pag marami yung kabutihan mo, mabigat, konti lang yung kasalanan mo, pupunta ka ng langit. It's a lie. Alam na natin ngayon na hindi totoo yon. Itong mabuting gawa, kung mabuting gawa yan, nagahalimuyak siya, it must be, dapat pagkatapos mong maging anak ka ng Diyos. Nakuha? Itong isa, gusto kong gumawa ng mabuti para meron akong pogi points kay God para ako maligtas makapunta ng langit. Ito namang isa, gumawa ako ng kabutihan, maganda gawa sa kapwa ko, bilang ekspresyon ng pasasalamat ko sa Diyos kasi minahal ako ng Diyos kahit nung ako'y makasalanan pa ay siya'y namatay sa krus. Ito yon, bunga ng kabutihan ng Diyos sa akin. Hindi ako gumagawa ng kabutihan para maka-earn ako ng points lalo na para sa kaligtasan. Malinaw tayo doon? Malinaw doon. Sabi ng Diyos, kung gusto mong maligtas sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa, itong pagsunod mo sa kautusan, sabi niya, hindi ka maliligtas bagkus ikaw ay susumpain. Bakit? Hindi mo kayang sundin ito perfectly every day. Siguradong minsan magkakasala ka. At sabi niya, kahit gaano karami yung ginawa mong mabuti, tama, nagkasala ka niya sa baliwala lahat ang ginawa mong kabutihan. Kasi hindi natin maloloko ang Diyos. Alam niya may pagkawais tayo. In a sense. Kaya sabi niya rito, itong mabuting gawa natin, pwedeng magdulot ito ng kaligtasan sa kapwa natin. Kahit na kinaiinisan mo, subukan mong gumawa ng kabutihan. At makikita mo, magbabago yon. Di ba sabi ng Diyos, kapag ginawan ka ng masama, anong gaganti mo? Mga bata nga, para ma-relate ang mga bata, pag ginawan ka ng masama, batuhin mo ng tinapay, di ba? Pero ngayon daw, hindi. Babalik sa yung tinapay. Lagyan mo naman ng palaman. Ibabalik daw sa iyo uli. So, ito yung turo. Bakit? Kasi hindi mawari ng tao. Ginawang kanya ng masama, ginawa mo siya ng kabutihan. Anong sabi ng Diyos? Para kang naglagay ng uling sa ulo niya. Hindi niya maisip mawari, di ba? Bakit ako ginagawa ng mabuti itong taong ito samantalang ang sama ng ginagawa ko sa kanya? At malimit, by the grace of God, doon po nababago yung taong yon. Kaya sabi ng Diyos, gantihan mo ng mabuti yung masamang ginawa ng kapwa mo. At ito sabi niya, with Christ, sigurado yung tagumpay natin. But again, kahit naniniwala ka kay Kristo, kung wala ka pang relationship kay Kristo,
lahat ng pinag-aralan natin ito, it will not affect you. Tama? Kasi hindi ka pa nakalink talaga sa Kanya. Paano ka makakalink sa Kanya? Manampalataya ka, maniwala ka, at lalagyan Kanya ng tatak niya. That's the Holy Spirit dito. At ito yung tutulong sa'yo na siguradong magkakaroon ng transformation sa buhay mo. Siguradong yun because it is God. Ang kapangyarihan ng Diyos yung tutulong para ikaw ay magtagumpay. Tayo po'y tumayo para manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa salita mo na muli ay itinuro mo po sa amin at dalangin po namin na idikit mo po ito sa puso't isipan po namin para hindi po maagaw ng kalaban at magamit po namin ito bilang gabay sa araw-araw na buhay po namin. At ngayon po, O Diyos, as we observe the Holy Communion, gusto ka po naming itaas. At nawa, O Diyos, manatili ka po sa presensya po namin. Iparanas mo po individually sa amin ang kabutihan mo po sa amin. Mangusap ka sa bawat isa po sa amin. And as we observe the Holy Communion, nawa ay makita mo po yung meron po kaming takot sa iyo. Makita mo po na meron po kaming respeto sa iyo. Makita mo po, O Diyos, na meron po kaming pagmamahal sa iyo. Dahil ikaw po ang pinanggalingan, ikaw po yung nagturo na kami po'y minahal mo sa kabila ng pagiging makasalanan po namin. Nirerespeto mo po kami sa kabila po ng mga kagagawan po namin. Kaya ito, O Diyos, ay itinataas po namin sa iyo maging karangalan po even as we observe the Holy Communion po. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. Reminder lang when you take the communion, take advantage din na yung paghingi ng tawad sa mga kasalanan hindi natin na hingi ng tawad. Kasi merong warning ang Panginoon, we have to take the communion in a worthy, yung tamang pamamaraan. Ang inano niya yung kalinisan sa puso. Kasi kapag yung nag-take tayo ng communion, hindi natin sineryoso, kaya ang tinawag na Holy Communion, meron pong parusa yon. Ang sabi niya, karamdaman yung iba namatay na. So you take communion with respect, lalo na yung paghingi ng tawad sa kasalanan. Usog ka ng konti, Marco. Yan. Ito, bigyan kita ng bago na lang. Bago na lang. Antayin natin.
Pag wala kayo, pwede yung taas ang kamay para lalapit po yung usher. Dito lang, sa halaman, sa halaman. Pwede nyo itapos sa halaman. Again, yung question na sinong dapat mag-communion, yung taong naniniwala na binayaran ni Kristo ang kanyang kasalanan. Ha? Hindi yan po basta ritual lang. Kung naniniwala ka na binayaran ni Kristo ang kasalanan mo, yun nga, kailangan mo mag-communion. Kasi pag communion, ito yung inaalala mo kung paano binayaran ni Jesus ang mga kasalanan mo. Ha? Diyan, palitan mo yun. So lahat po nabigyan na. So pwede po niyang itaas yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil mahal mo po ako, ikaw po yung tumanggap sa lahat ng kaparusahan ng aking mga kasalanan. Salamat po sa pagliligtas mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain po siya. Pwede pong itaas yung cup. Sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po dahil sa dugo mo na ibinuhos sa akin ay nahugasan po ako sa lahat ng kasalanan at lahat ng karumihan. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo. Habang inaantay po kita, parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Salamat din sa Diyos sa privilege na may balik natin sa Kanya yung portion ng pagpapala niya sa atin sa pamamagitan ng mga tithes and offerings. Sabi niya sa Proverbs 3:9-10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay rin handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nangaapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyaan.
Pwede pong umupo muna para may welcome natin yung mga first time visitors natin. At sana, pwede pong i-request yung first time para tumayo, para ma-recognize at para ma-welcome namin kayo. At sana next Sunday, balik kayo, sama-sama tayo mag-worship uli. Yung kasama nila kambal, merong yung bata. Meron pang bata na si Leo, nandun si Leo. And then si Maria. Edgar ba? Edgar Benitez Jr. Si Edgar. And then si Drake. Ayun si Drake. Ikaw si Drake, di ba? Ayan, si Drake, itong bata. Ito naka-gray. Tayo ka muna, Drake. And then si Drenaille. Si Sak. Ayan. Itong bata. And then si Jasmine. Nanay, anak ka. Si Jasmine, then si Annabel. Annabel. So, nabilang nyo. Taas yung kamay nyo para may bibigay po sa inyong mga parang welcome gift. At kantaan namin kayo malapit sa kanila, pwede nyo silang kamayan para ma-welcome nyo. To the family, we're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to be yours. Welcome po! Sana balik kayo next Sunday, sama-sama tayo mag-worship. Meron pong ibibigay sa inyo. Diyan, meron pa rito. Ayan. So tayo po, announcement, every Wednesday, meron pong Bible study dito, 6 p.m. Usually hanggang 7:30 dapat natatapos yan. Kapag Wednesdays po yan, and then Saturday, 9 a.m. to 11 a.m. We start and finish on time. You can come. And then tayo po'y tumayo para sa benediction. Pakiasis po yung mga bata para tahimik, respeto sa Panginoon sa ating pananalangin. Ama, salamat po. Pagpapalang galing po sa iyo, O Diyos, ay ibinibigay ko po sa lahat ng taong ikaw po yung nagdala sa kanila dito, yung nakasabay po sa amin sa live streaming o yung sa YouTube man, O Diyos, lahat po kami. Panginoon, abutin mo ng iyong mapagpalang kamay, wala ka pong lalampasan. Tupindalangin ko, tupindalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Kailanman
God bless you. Bago kayo malis, kakain muna, bago tayo kumain, picture taking muna doon ng camera. Yung maliit sa harap.